Naniniwala ako na mayroong kasangkapan ng Diyos na ginamit sa buhay mo kung bakit napunta ka sa level ng buhay na yan. Pero minsan ba naisip natin na sila'y balikan at pasalamatan? Ang masakit na sistema kasi na nangyayari ngayon, may mga tao na mababait sa iba, nakakatulong sa iba. Bakit sa mga magulang na nag-aruga sa kanila at sa mga taong tumulong sa panahon na nasa critical silang kalagayan, hindi na nila magawang pasalamatan? At ang masakit pa dito, pagka wala na sila, doon lang nila maalala yung tao. Meron ng kasabihan na hanin mo ang damo kung patay ng kabayo. That's the reality of life. It's too late. Kaya sana habang nandyan pa yung tao, don't forget the people na nag-push sa atin yung tayo yung nasa critical na sitwasyon at i-appreciate na natin sila. Nang sa gayon, magandang feedback pabalik sa atin. Kasi kung ano ang tinanim natin, yun ang dinanganihin natin. Kung naalala nyo pa yung mga past season ng mga bata pa tayo habang nag-grow at nagmamature, kung ikaw ay uhugin, sipunin, iyakin, na pagka nadapa ka, hindi mo kayang bumangon mag-isa. Natatakot kang maiwan sa bahay mag-isa, natatakot kang tumawid sa kalsada, at gusto mo akay-akay ka lagi ng magulang mo kahit saan sila pumunta, natatakot ka na malayo sa tabi nila. Naalala mo pa ba yung mga season na ikaw ay luhaan, sugatan, nasa peligro ang buhay at walang-wala ka? Sa kabila ng lahat ng ito ay meron palang kasangkapan sa buhay mo kung bakit mo natatamasa ang buhay na yan, at kailangan mong balikan ng mga taong ito at suklihan ang kanilang kabutihang loob. Kaya kung narinig mo ang video ito, it is the right moment para masuklihan ang kabutihan nila sa iyo at makatanaw ng utang na loob sa kanila, at maging way of encouragement tayo sa buhay ng ibang tao. Kasi dapat nating malaman na sila ay meron ding pinagdadaanan na kagaya natin. Naniniwala ako na ikaw din at ako ay kailangan ng encouragement sa buhay. Kung hindi ka man ina-appreciate at ini-encourage, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi merong Panginoon na nagpasimula ng istorya ng buhay mo at naniniwala ako na meron siyang magandang plano para sa kinabukasan mo. God is not unjust to forget your work and labor of love. For I know the plans I have for you, sabi niya, declares the Lord's plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Kung meron mang dapat unang i-appreciate sa buhay mo ay ang Lord na nagpasimula ng istorya ng buhay mo.